ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahan ng manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Please all kneel and let us pray the Chaplet of Divine Mercy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You expired, Jesus, but the source of life cast forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelope the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus, as fount of mercy of us. I trust in you. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus, as fount of mercy of us. I trust in you. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus, as fount of mercy for us. I trust in you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body and life, everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord, Jesus Christ. In atonement for our sins and those of the whole world, For the sake of his sorrowful passion. have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. In atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. In atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion.
Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. In atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. In atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. In atonement for our sins and those of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Divine mercy, gushing forth from the bosom of the Father, I trust in you. Divine mercy, greatest attribute of God. I trust in you. Divine mercy, incomprehensible mystery. I trust in you. Divine mercy, fountain gushing forth from the mystery of the most blessed Trinity. I trust in you. Divine mercy, unfathomed by any intellect, human or angelic. I trust in you. Divine mercy, from which wells forth all life and happiness. I trust in you. Divine mercy, better than the heavens. I trust in you. Divine mercy, source of miracles and wonders. I trust in you. Divine mercy, encompassing the whole universe. I trust in you. Divine mercy, descending to earth in the person of incarnate Word. I trust in you. Divine mercy, which flowed out from the open wound of the heart of Jesus. I trust in you. Divine mercy, enclosed in the heart of Jesus for us, and especially for sinners. I trust in you. Divine mercy, unfathomed in the institution of the sacred host. I trust in you. Divine mercy in the founding of the Holy Church. I trust in you. Divine mercy in the sacrament of holy baptism. I trust in you. Divine mercy in our justification through Jesus Christ. I trust in you. Divine mercy accompanying us through the whole life.
I trust in you. Divine mercy, embracing us especially at the hour of death. I trust in you. Divine mercy, endowing us with immortal life. I trust in you. Divine mercy, accompanying us every moment of our life. I trust in you. Divine mercy, shielding us from the fire of hell. I trust in you. Divine mercy in the conversion of hardened sinners. I trust in you. Divine mercy, astonishment for angels. I trust in you. Incomprehensible to saints. I trust in you. Divine mercy, unfathomed in all the mysteries of God. I trust in you. Divine mercy, lifting us of every misery. I trust in you. Divine mercy, source of our happiness and joy. I trust in you. Divine mercy in calling us forth from nothingness to existence. I trust in you. Divine mercy, embracing all the works of His hands. I trust in you. Divine mercy, crown of all God's handiwork. I trust in you. Divine mercy, in which we are all immersed. I trust in you. Divine mercy, sweet relief for anguished hearts. I trust in you. Divine mercy, only hope of despairing souls. I trust in you. Divine mercy, repose of hearts, peace amidst fear. I trust in you. Divine mercy, delight and ecstasy of holy souls. I trust in you. Divine mercy, inspiring hope against all hope. I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inaccessible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen. Amen. Please remain up. Magsiluhod po ulit. Let us pray for divine vocation. O Blessed Father, we sincerely thank God for the blessings you continue to bestow on humanity in the midst of modern times, trials, and challenges. Great Father in heaven, grant that every home be planted with the love of God first and neighbor second. Give extra favor and care to the youth. May they devote themselves to daily prayer. Take the road to the great mission of service. May the mission spring the desire to dedicate their lives as an offering to you. Make them strong in accepting suffering and resisting temptation towards the goal of being an instrument of your word and Savior of souls. Through Jesus Christ, our Redeemer, and Mary, our Blessed Mother, the Catholic community earnestly begs, please hear our prayers. May we be filled with fervent response, especially to the parents, youths, believers, and your church, in widespread appeal, prayer, and action for the flourishing of the holy vocation in religious life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
ikadalawang linggo ng Paskong Pagkabuhay, na ang tema ng ating pagdiriwang ay Kapistahan ni Kristong Hari ng Banal na Awa, pinaglalaanan at palatandaan ng maawaing pagmamahal ni Kristo. Sa una niyang pagpapakita sa kanyang mga alagad, pinuspos sila ni Jesus ng mga handog ng kanyang presensya at kapayapaan, ng tawag na makilahok sa kanyang misyon at ng Espiritu Santo. Sa mga handog na ito, di lamang niya pinatibay ang kanilang pananalig, bagkus dinagdagan din ang kanilang galak at pinalakas sila sa kanilang pakipaglaban sa kawalan ng pag-asa at kasalanan. Ang mga handog na ito ay inilaan hindi lamang sa mga alagad, kundi sa lahat din ng nananalig, kasama na ang mga hindi pa kailanman nakakita sa Kanya. Ang mga ito'y para sa ating lahat ngayon kung bubuksan natin ang ating mga puso sa pananampalataya, sa muling nabuhay at batiin siya sa mga salita na nagbagong loob na si Tomas. Panginoon ko at Diyos ko, pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Jesus, Hari ng Banal na Awa. Ang ganitong nakakalugod na debosyon sa mahabaging pag-ibig ni Kristo sa mga makasalanan ay mahalaga sa ating lahat, pagkat kailanman natin makalasap ng pagmamahal. Gayon din, tungkulin nating maging mga kasangkapan ng kanyang awa sa ating kapwa. Sa Eukaristiyang ito, hilingin natin ang biyayang ito. Magsitayo na po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papuri at karangalan kay Jesus, Hari ng Banal na Awa. Nawa ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, sa harap ni Jesus ating Hari ng dakilang habak, pag-ibayuhin natin ang kamalayan sa ating maraming pakukulang at sa pangangailangang mapadalisay sa pamagitan ng kanyang pagpatawad. Panginoon,
Gawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, iintot sa ating panalangin si Josephine Thompson, who celebrate her birthday. Thanksgiving intention of Chichi Castaneda, special intention para kay Sir Trevors, Pam Ruiz, at healing para kay Fulgencia Pangyarihan, Roselyn Garcia Giandra Biraan, at saka Romy Ocampo. Ama namin makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alap mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pagbayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanag upang kami maligtas sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalarawan sa mga unang Kristiyanong pamayanan, binibigyan diin ni San Lucas ang pagkakaisa at pagkabukas palad ng mga kasapi nito. Ang ating sariling pamayanan ay nararapat ding makilala sa dalawang katangiang ito. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit, isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol.
Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Putihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay nakapagtatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sa bihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Putihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwila ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamamasdan ay kalugod-lugod, ang kahangahangang ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Si San Juan ay nagpapaalala sa ating mga likas na mahalagang kaugnayan ang pag-ibig ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Sa kaugnayang ito, lumalakas tayo para madaig natin ang kasamaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ng Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ang katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang Panginoon," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Thomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nung dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Thomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Thomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Thomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay, at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Thomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay isinulat upang sumampalataya kayo si Jesus, ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang hapon po sa ating lahat. So sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Deacon July P. Zambrano, SCJ. Kararating ko lang po last Friday and I was just assigned here to be the deacon of this parish. So I'm glad to be here and be happy to be of service sa inyo pong lahat. Mga kapatid, kung titingnan natin kung ano ang nag-ugnay sa lahat ng mga pagbasa natin ngayon, makikita natin ang isang salitang bagong buhay, ang siyang nagdugtong sa lahat. Kung paano ang pagkabuhay ni Jesus ay siyang nagbigay ng bagong simula, bagong buhay sa ating lahat. Sa unang pagbasa, narinig natin ang bagong buhay ng lahat ng mga sumampalataya kay Jesus. As we all know in the scripture, ang sino mang nakasubaybay o sumusunod kay Jesus ay hindi na ang dating sila, kundi sila ay nagbagong buhay na. Sa ikalawang pagbasa naman, narinig natin kung paano ang pag-ibig natin sa Diyos, kung ito ay tunay, ay siyang nagbibigay ng bagong buhay. Isang buhay na higit sa lahat, tumutupad sa kanyang mga utos. Ang pagtupad natin sa utos ng Diyos ay siyang tuluyang nagpapabago ng ating mga buhay. The law of Christ
will transform our lives. Sa kabilang banda, sa Ebanghelyo naman natin ngayon, narinig natin na ang Espiritu Santo ay siyang nagbibigay ng bagong buhay. Napagtanto natin na kung sino man ang sumasampalataya kay Jesus, ay binibigyan niya ng bagong buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, isang buhay na puno ng kapayapaan. Kaya nga mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayon sa ikalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus, higit sa lahat, sinasabi sa atin na the resurrection of Christ give us a great chance para magsimula ng bagong buhay. Maraming panahon na ang sinayang natin na sa halip, i-google natin para baguhin o ituwid natin ang ating mga maling gawain. Ang tanong ngayon ay paano? Paano natin mababago ang ating mga sarili? Ang hamon sa atin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo na sana, in this Easter season, buhayin natin ulit. O di kaya kung buhay na, mas buhayin pa natin si Kristo sa ating mga buhay. Muli nating buhayin ang ating mga mabubuting ugali at ang ating mga mabubuting gawain. Sa kabuuan, buhayin natin ang ating pagiging mabuting tao. Ang panahon ng Pasko ng pagkabuhay ay humahamon sa ating lahat na sana mula ngayon, si Jesus ay parating buhay na buhay sa ating mga puso't kaluluwa. Kagaya nga na sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, maniwala ka. Sana maniwala tayo sa ating mga sarili na kaya nating magbago para kay Kristo. Dahil kung hindi, ang lahat ng sakit, pagdurusa at kamatayan ni Kristo sa krus ay mauuwi lang sa wala. Kawawang Jesus. Pero tayo ang mas kaawa-awa kung hindi natin bigyan ng hustisya ang kanyang mga pagdurusa at kamatayan sa krus. Dapat nating tandaan na ang muling pagkabuhay ni Kristo ay siyang hustisya ng kanyang kamatayan sa krus. Ang hustisya na siyang nagligtas sa ating lahat. Lastly, itong ikalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay is also called the Divine Mercy Sunday, ang kapistahan ni Kristong Hari ng banal na awa. At pag sinabi nating awa, nakaakibat parati ang pagpapatawad. The first time I saw, nung umupo ako sa altar yesterday, sambayanang pinatawad. Kaya nga in our gospel today, narinig din natin na sinabi ni Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang sinong pinatawad ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. As I was reflecting on God's mercy personally, I couldn't help but remember that personal encounter I have with God in my dream. So panaginip lang po siya, but it was my personal dream na parang hindi ko siya makalimutan talaga. A dream that brought me here in front of you, that changed my life forever. That dream was, nakita ko si Jesus sa panaginip ko. Nakita ko siyang sumakay sa ulap at saka bumaba. To cut the long story dream short, I had this personal conversation with God in my dreams. Parang hindi ko prepared na makaharap ang Diyos. What would you say if you come across face to face with God? Wala akong idea kung ano yung sasabihin ko, ano yung dapat kong gawin, pero alam kong nanaginip ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung ano man yung sasabihin sa akin ng Diyos, isusulat ko sa sand para pagising ko, maalala ko. The first word that He said to me was peace. And out of nowhere, tinanggal ko yung tsinelas ko, tapos humahugulhul ako ng iyak. Tapos sinabi ko, Lord, napatawad mo na ba ako sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko? At alam niyo po kung anong sinagot ng Diyos. Sabi niya, hindi mo pa nagawa ang iyong kasalanan. Pinatawad na kita. I feel ashamed. That kind of
mercy, forgiveness that God has always for us. Hiyang-hiya ako sa harap niya. I couldn't help but no. This God, wala siyang ibang ginawa kundi ang mahalin ako, ang patawarin ako. Pero ako naman, wala akong ibang ginawa kundi ang saktan siya. I was ashamed. And that kind of experience changed my life forever. Dito natin mapagtanto na ang pagpatawad pala ay nagbibigay ng bagong buhay at hindi ito nagbibigay daan upang magkasala ulit. Forgiveness does not give us the license na magkasala ulit. Kasi may pagpapatawad naman. No. Forgiveness give us opportunity para magsimula ng bagong buhay ulit. Isang bagong buhay na may dalisay na puso at malaya sa suklam at galit. Isang bagong buhay na malaya sa kasalanan. I remember that one particular conversation with Saint Faustina na isinulat niya sa kanyang diary. He had this one conversation with Jesus. Christ said to Saint Faustina, "Before I will come as a just God, I will come first as a merciful God." Ngayon po ang panahon ng awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos na siyang nagbibigay daan upang tayo ay magbagong buhay. Huwag po nating sayangin. Naalala ko, I was actually a faithful devotee of Divine Mercy. The word "was" is there because nakakahiya man pong aminin, I was lost in my devotion to the Divine Mercy 2 years ago. Nakalimutan ko yung mga milagrong ginawa niya sa buhay ko, yung mga pagmamahal, yung mga hindi ko deserve. While I was packing my things going here, kasi kahit mayroon, when I was a devotee of Divine Mercy, I have this 6-feet tarpaulin that I always bring with me wherever I go. When I entered seminary, I fold it and then put it in my bag. And then, kapag nasa kwarto ako, nilalagay ko yung 6 feet na tarpaulin na yun. But recently, hindi ko siya nilagay. Tinago ko hanggang sa nakalimutan ko. But when I was packing my things going here, pag-open ko ng maleta, nandun yung tarpaulin ng Divine Mercy 6 feet. Tapos naisip ko, ang unang Sunday ko pala sa San Lorenzo Ruiz is Divine Mercy Sunday. Parang isang malaking sampal ng Diyos sa akin. No? Today is the second Sunday of the resurrection of Christ, and for me personally, it is the resurrection of my devotion to the Divine Mercy. Kaya dinala ko pa rin yung 6 feet na tarpaulin at nandun po sa kwarto ko. Mga kapatid, makalimutan na natin ang lahat, wag lang ang awa ng Diyos. Ang awa na huli nating pag-asa. Ang awa ng Diyos na makakamit lang natin kung tayo ay magbabagong buhay na. Siya nawa. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lala ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. tayo ay kabilang sa mga nananalig sa muling pagkabuhay ni Jesus, kahit na hindi natin nasalat ang kanyang mga sugat. Pag-ibayuhin natin ang ating pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristong muling nabuhay,
habang idinudulog ang ating mga kahilingan sa Kanya. Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. Upang ang buong simbahan at ang bawat pamayanang lokal ay laging maghandog ng magandang halimbawa ng pagkakaisa, tapat na pagmamalasakit at pangangalaga sa mga dukha. Manalangin tayo Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. upang ang ating mga Basic Ecclesial Communities o BEC at iba pang samahang pansimbahan ay pagmulan ng pagpapanibago sa simbahan at maging tagapagpalaganap ng Ebanghelyo sa lipunan. Manalangin tayo Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. upang ang mga tulad ni Tomas na nahihirapang maniwala sa muling pagkabuhay ay makakita ng patotoo rito sa buhay ng mga tunay na Kristiyano. Manalangin tayo Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. upang ang lahat ng Katoliko ay makinabang sa sakramento ng kumpisal bilang karaniwang pamamaraan upang malasap ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay sa kanilang buhay espiritual. Manalangin tayo Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. upang lahat tayo ay maging masiglang tagapagpalaganap ng kapayapaan na muling nabuhay na Kristo sa ating pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon namin at Diyos, pakinggan mo kami. Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami sa mga kaloob ng iyong muling pagkabuhay at sa iyong pananatili sa aming piling kasama ng Espiritu Santo. Naway lalo kami mapalapit sa iyo at kami maging tanda at kasangkapan ng bagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo, ako'y inibig
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupik ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpagtawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit namin, sarili ay inihain, bilang pagkaibinumi, bilang sasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na si Pompeya, Trinidad, Rabi, Romeo, at Maura, Paulino Emilia, Leo Abraham, Romeo Tolentino, Maura Tolentino, Jerome Pangyarihan, Anton Mawagag, A.G. Jacolo, Azucena Gonzales, at Teofilo Gonzales. Nang may pag-asang sila'y muling magbubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugut-lugut sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa marina, pag-asabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa Tatawagin ang aming sala, tulad ng aming pagkakatawan sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming itulog sa tukso, sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiraw sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for a while for some announcements. Una ay magkakaroon po tayo ng second collection para sa pagtatapos ng Kristong Hari Parish. Ikalawa, sa mga hindi nakapag-alay ng kanilang alay kapwa botelya nung nakaraang Huwebes at Biyernes Santo, hinihikayat po tayong ibalik ang mga ito sa ating parish office. Maaari pong magbigay ng kahit na anong halaga o ipong barya. Ang malilikom na pera ay gagamiting pondo para sa mga naapektuhan ng iba't ibang kalamidad o sakuna sa ating komunidad. Ikatlo, pinaaabot ng Knights of Columbus at lay ministers ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tumangkilik sa kanilang palaspas fundraising project. Tayo po ay nakalikom ng halagang 48,589 na gagamitin sa isang medical mission project na kanilang pangungunahan para sa mga ama ng tahanan dito sa ating parokya sa darating na buwan ng Mayo. Ikaapat, sa Lunes or April 8 ay ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon o ang Feast of the Annunciation. Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa ating 6 a.m. Mass kung saan magkakaroon ng maikling pagbabahagi ang ating Legion of Mary na agad naman susundan ng salo-salo pagkatapos ng misa. Ikalima, ang Ministry of Altar Servers ay magkakaroon ng fundraising project para sa kanilang gaganapin na Summer Sports Fest. Sila po ay magtitinda ng sampagita sa halagang 10 piso, bawat piraso sa labas ng ating simbahan. Sa mga gusto naman pong mag-donate, pwede niyo po itong ihulog sa kanilang donation box. Maraming salamat po. At panghuli, sa ngalan ng ating kawaksing kura, Reverendo Padre Shaw, at panauhing pari, Reverendo Padre Nino, mga bumuo ng Parish Pastoral at Finance Council, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat na dumalo at nakiisa sa mga programa ng ating parokya sa nagdaang panahong Kwaresma at mga mahal na araw. Nawa ay nakatulong ang mga gawaing ito sa pagpapanibago at pagpapalalim ng ating pananampalataya sa Panginoon. Muli, marami pong salamat sa lahat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Sa muling pagkabuhay ng kanyang anak, tinubos kayo ng Diyos at ginawa kayong mga anak niya, puspusin nawa kayo ng kanyang kagalakan. Amen. Sa pananampalataya, bumangon kayong kasama ni Jesus sa bautismo upang magkasama niya magpakailanman. Amen. Pinagpala kayo ng maawaing pagmamahal ni Kristo, na huwag kayo maging mabisang palatandaan ng kanyang pagmamahal sa lahat. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng santos na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristong nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.
Magsiluhod po ang lahat.